namamangga ka. Anong sabi mo? Namamangga ka. Anong sinabi niyo sa'yo? Sinabihan niya po ako na dapat daw po mag-una ako kahit daw po red light. Parang pinaforce niya po ako nang mag-violate dun sa traffic light eh. Tama naman ang ginawa mo, hindi mo ginawa yun. Yung bago po siya umalis, bigla po niya akong sinabihan, ano daw pong gusto kong mangyari. Kaya dun sa part na po yun, medyo nagpapanik na po ako eh. Ano gusto mo mangyari? First time mo dito? Ito, viral video. Alitan ng dalawang motorcycle riders sa Makati. Nang dahil lang sa traffic light, nagkainitan at akma pang bubunot ng baril ang isa sa mga rider na nasa video. Ang sumbong na ito ay pinadala at tinaglang ang bitag sa social media ng nakapanood na netizen. Kaya agad kumilos ang aming grupo, Search and Response Team, para imbestigahan ang nasabing viral video. Sabi nga ho namin, hindi kami nakikisaw-saw sa mga video, mag-viral man yan, kahit milyon-milyon nanood na yan. Kapag kami itinag ho ninyo, may karapatan na ho kaming manghimasok. At hindi ho namin sinisingit hong sarili namin. Hindi ho kami pakialamero. Kapag kami tinag nyo, abay kumikilos ho kami. Sa panahon ho ngayon ng gun ban, wala hong pwedeng lumabas at umasta at ilabas yung sinasabing holster, outside carry, at may mga spare magazine. So, hindi ho pwedeng umasta yung mga army, hindi ho sila magke-carry ng ganyan kung ikay nasa labas. Bagkos mga pulis lamang ang pwedeng gumawa nito. Ang sino man ho nakakita nitong video na ito, maaaring makikilala nyo kung ito'y pulis. Kaya siguro mas magandang kausapin muna natin si Adrian sa linya ng telepono. Tinatago natin pangalan, Adrian. Nangyari ito kailan? Last ano po siya sir, February 24 po. February 24. Mga umaga po, mga 7:35 a.m. Okay. Binangga ka ba sa likod nito, sinadya, na buisit sa'yo dahil di ka umabante? Hindi ko po ma-identify kung sinadya po niya or hindi. Ang alam ko lang po sir, sinagi po niya yung likod ko po after niya po magbusina sa akin. Ano ang sinabi niyo sa'yo? Yung part na po yan sir, sinabihan niya po ako na dapat daw po mag-una ako kahit daw po red light man daw po yan o green light man daw po yan. Okay lang daw po mag-go. Yung sa akin naman po, iniisip ko lang po kasi dyan yung sa pedestrian po eh. Kasi minsan po alanganin kapag dinerecho ko po yan. Tama ka, hindi lang alanganin, mahuhuli ka at mahuhuli ka. Opo. Kasi red light is red light. Parang pinaforce niya po ako nang mag-violate dun sa traffic light eh. Parang ganun po yung dating. Tama naman ang ginawa mo at hindi mo ginawa yun. Sinong kumuha ng video na to? Ikaw ba? O sa dashboard? At ibang nakakita rito? Sa iyo to. Kaya malapit na malapit siya sa iyo, hindi ba? Opo, dashcam ko po yan sir. Pero yung later on po, nalaman po namin yung meron po kasi kaming katabi doon na rider din. Meron din po siya nakuha na footage. Okay. So, in-upload din po siya nung, andun po yung perspective niya po, yung rider po na may camera. Meron bang plate number to? Pagkakakita ko po sir dun sa footage, parang commemorative plate po siya eh. Anong nakalagay sa commemorative plate? Ano po siya, logo lang po. So, hindi ko po masyado na-identify yung logo sir kasi malabo na din po yung kuha ko eh. So, nag-report ka ba rito? Yung time na po yan sir, papasok na po ako ng trabaho. Friday ko na po siya pinablatter. Saan mo pinablatter to? Nagpunta po ako dun sa Makati Police Headquarters po. Dun po ako nagpablatter po. Anong sinabi naman ng Makati Police Headquarters dun sa Hiningin lang po ako ng salaysers. Tapos, ayun lang po, wala na po siyang feedback po kung ano po yung magiging progress. Kasi hindi talaga nakita ang plate number. Kasi kung may plate number yan, commemorative plate, law enforcers lang ang gumagamit niyan. Baka hindi ko alam kung ito'y sa parting to, hindi masyado makita. Well, mga boss, nakausap po ng bitag si PNP spokesperson, Colonel Jean Fajardo. Handa raw silang imbestigahan para kilalanin ang taong nasa video at kung ito'y totoong kawani ng Philippine National Police. Kung kayo ho'y nanonood ngayon, All Points Bulletin ho to. Ang All Points Bulletin, para hong law enforcement, ito ay jargon o lingo na ginagamit ho. All Points Bulletin, para ikalat ho sa sinasabing lugar within 15 to 30
mile radius na pinangyarihan ho ng insidente. Dito ho sa hashtag ipabitag mo, kami ho'y nananawagan sa lahat hong nanonood ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, partikular sa NCR. Eto hong lalaking nakikita ninyo, nakaakmahong parang bubunot ng baril at may spare magazine ho siya sa kaliwa. Maaring kilala nyo sa kanyang pangangatawan, sa kanyang mata, sa kanyang estilo ng panadamit at sa estilo ng kanyang helmet niyan. Yung nakikita niyo ho, yung sinasabing may clear and present danger sa taong kanyang tinakot ho rito, ang motor rider. Ibalato niyo ho sa akin to, wala ho akong pakialam kay pulis ho to. Suriin niyo na maigi, maaring kapitbahay niyo ho to. Maaring kilala niyo ho to. Kung alam niyo ho, ibigay niyo ho ang tip sa akin, huwag niyo hong lapitan tong kolokoy na putok sa buhong pendehong nagtatapang-tapangan. Yung kanyang pag-aastahoy pananakot, threat and intimidation, the mere fact na humawak ka na sa baril mo, ready ka nang bunutin yan doon sa taong kaalitan mo sa kalye na wala namang dahilan. At inutusan pa nitong mabante kahit na naka-red light. Ibalato niyo ho sa akin. Inaarbor ko ho tong tao na to. Gusto ko makita ang pagkasiga nito kung may baril o walang baril. Eto ho ang kasama niya. Pakita natin. Baka kilala niyo ho. Maaring kilala niyo tong babae na to, kaangkas niya. Maaring kaopisina na to. Kung nakikilala niyo ho yung motorsiklo na ho to, may commemorative plate, ipagbigay alam agad sa bitag. Huwag niyo hong komprontahin. Bigay niyo ho yung tip, location ho, kung saan, address, opisina man yan o bahay man yan, maaaring kapitbahay niyo ho ito nagsisiga-sigaan. Kasi anytime, pwedeng sumiklab ho itong kolokoy na to. Tumulong hong hugutin to, huwag na pagdalhin ang baril sa lansa. Kung pulis man tong putok sa buhong pendeho na to, abay kinakailangan disiplina to. Kami ho mag-aantay ng inyong mga tips. Tago niyo pagkakilanlan ninyo. Hashtag, ipabitag mo. Okay, Adrian. Magantay muna tayo ng isang linggo para doon sa mga tips na makakarating ho sa atin. Pero okay, nagpapasalamat sa iyo dahil kay kalmado, hindi mo siya inudyok, hindi mo siya, kumbaga, kinutya. Tama yung ginawa mo. Thank you po, sir. At dahil diyan humahanga ako at maraming salamat sa pagtiwala niyo sa amin or kung sino man nagtag sa amin, nakaabot sa akin, hindi ko gusto yung mga ganyong klaseng asta. Mag-iingat ka sa susunod. Opo, sir. Maraming salamat din po, sir. Walang anuman. Mag-aantay na lang tayo rito. Sige At sa po, mga susunod na araw, sigurado may magbibigay ng tip dito. At ang mga Philippine National Police, makikipagtulungan tayo na maaaring tingnan na maigi to. Opo. Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo. Bibigay ho kami ng update ho sa inyo. Nagbuho ang bitag ng grupong Oplan Tugis para hantingin ang pulis na nakaakmang bubunutan ng baril ang isang rider sa Makati. Walang karapatan itong pulis na to. Kung pulis man to'y positibo, tanggalin ho sa lansangan to. Huwag humbigyan ng baril, ilagay sa kampo, hambalusin ng kanyang hepe. May nilaan ho kaming 25,000 pesos. Reward money para lamang sa inyong mga tips at impormasyon. Kapag nagpositibo, wala na ho kaming dapat gawin kundi ibigay ho yung 25 tumataginting. The crispy 25,000 pesos. And we can count that para lamang sa impormasyon. At this point, marami ho kami natatanggap na tips. Sa tulong ho ninyo, mapapalutang ho natin. Huwag ho kayo mag-atubili dahil hindi ho namin ilalantad inyong pagkakakilanlan, poprotektahan ho namin kayo. Sa loob ho ng Oplan Tugis, nag-form din ho kami ng search and response, kaya magbibigay ho ng update. Isinasalang ko ho yung aming investigative team. Uumpisahan ho natin sa namumuno ho ng investigative team, si Bitag Archie. Give me an update on the status of this, Archie. Ngayon po, meron tayong 20 tips na natanggap sa social media. And then, sa 20 ito, sir, to be honest with you, marami ring mga nanloloko, mga prankster. Pranksters, okay? Yes, sir. Doon tayo medyo nalulungkot kasi, sir, parang ginagawa nila ng katatawanan. Ibibigay sila ng mga impormasyon pero hindi sila sigurado. Yung 14, sir, talagang kinross out na namin. So ngayon, sir, meron tayong 6. Somehow, nagbibigay ng magandang lead at information. Okay. Isa lang hong pamantayan, panukat ho kung paano kami trabaho. Seryoso, tutugisin ho namin kahit sa parte ng mundong ito'y magtago. At pasisikipin ho namin. May paniwala ho kaming pulis to. Itataas ho namin ngayon from 25,000 pesos plus 10,000,
35,000 pesos tips lang. Huwag ho kayong lulutang. Kapag nagpositibo, nakuha namin to, ihaharap namin to sa sinasabing District Director ng NCRPO doon. Makikita niyo ho kung paano ho kami nag-iimbestiga. Wala ho kaming sinasanto kahit sino. Ibahin niyo ang bitag. Okay, bitag, Tunet, ikaw na. Continuous validation po tayo doon sa anim. So doon sa anim, sir, nakapag tayo, sir, na medyo may possibility, sir, nakakapag-lead po doon sa police, sir, na sinasabi natin. Ang dami po nilang reasons na ibinibigay, kesyo natatakot sila, or more on kasi, sir, sila nagtatanong na pwede po bang taasan natin yung yung ating binibigay na rewards. Alam niyo ho kasi, wala hong masama doon sa sinasabing reward or tips. Pero kung gano'n hong inaasal ho natin sa komunidad, mukha ho tayong mga pera, wala namang masama roon. May biktima ho rito. Pwede ho mangyari sa pamilya niyo to. Kay pamilya niyo, kay hindi niyo pamilya, magtulungan ho tayo. Istiwala ho ako sa mga investigators ho namin, trained ho sila for the last how many years. Hindi ho ganun kadali. Kagay pumasa ho sa amin sa bitag. Iba hong pamantayan ho namin. So, give me the, doon sa status ng dalawa. Ikaw, si Bitag Kate naman yun. Okay, Bitag Kate. Sir, out of the 3, sir, isa yung na-assign sa akin. Itong informant na to, sir, nagpadala siya ng pangalan at saka Facebook profile nung possibly yung police na hinahunting natin, sir. Chinek natin yung Facebook profile na pinadala nitong informant na to. Meron pong features na kapareha doon. Pero sir, yung iba pong pictures naman medyo malayo sa pangangatawan. Ngayon sir, kumukuha pa tayo ng iba pang information. Baka alam niya yung tirahan, baka may alam siyang number nung pulis na to. Hinihintay pa natin yung reply nung informant na to, sir. Okay. Isa na lang. To the last. Okay, tingnan natin. Anong process dito? Ikaw magbibigay sa amin ng Lucy. Update. Sir, bali ito po ay anonymous po na nag-message po sa atin, sa Bitag Live po natin. Ngayon, sir, ang sinasabi niya po ay allegedly ay kabarangay niya po. Kabarangay. Yes, sir. Okay. Kabarangay niya po at nakikita niya daw po na pumapasok Pumapasok sa trabaho itong pulis na ito. police uniform. Yes, kinonfirm niya po na pulis daw po talaga ito at doon daw po nakatira sa kanilang area. Okay. Ngayon po sir, nung sinabi niya pong kabarangay, hinihingan po natin siya ng pruweba o video po or pictures na pwede niyang ma-send sa atin na kaparehong-kapareho ito nung pulis. Ngayon sir, hinihintay lang natin na ma-send niya sa atin para ma-verify. Ngayon sir, binigay niya rin po yung full address nito sir. Unang step na gagawin is to do a reconnaissance on the area kung saan barangay. Wala ho nakakaalam mapagpasok ho ng aming undercover. Ito ang trabaho namin. Military style ho gagawin natin. Gagawin ho namin sa barangay niya. Hindi namin sasabihin sa barangay kung anong barangay. The reconnaissance, titiktikan, pag-aaralan yung lugar, bahay, address. Nakita ng positibo, and then gagawin ho namin yung surveillance. Hindi niya malalaman surveillance from the distance or undercover type. Ganito hong estilo ng bitag. Wala hong makakagawa kahit sino. Kaya kung nakikinig sa atin to, sumuko ka ng potok sa buho ka, magpakita ka na, kaysa naman maunahan ka namin, magmumukha kang eng-eng. Kung talagang matapang ka, kung may ka, magpakita ka, hindi manduduro ka. Kasi kung kami ang nakakita sa iyo, sigurado maiipot ka at maihihi ka sa yung lawlaw, butas-butas mapanghing karsunsilyo, hindi kami nagbibiro. Unahan mo na kaming potok sa buho ka. Pag nagkita tayo, look me straight in the eye, mas magandang lumutang ka na. Sa lahat ho ng mga kasamahan ninyong pulis na to, naniniwala ho kami na ang alagad ng batas ho natin, marami hong matitino sa hanay ho ng pulisya ho natin. Subalit, kapag kayo nanahimik, itinago nyo to. Ibang usapan na po yan. Ibalato nyo na ho to bago mapahiya ang uniforme ho na narespeto ko. Uniformeng sinuot ng aking ama, yumaong ama, Philippine Constabulary State Police na ngayon ay PNP, Philippine National Police. Respetong talagang bigay ho namin. Kaya lang, marunong din ho kami magtugis sa mga abusado. Ihiwalay ho natin mga basurang kapareho nito. Wala ho silang karapatan maghalo-bilo sa ating mapayapang lipunan, lalo na sila ay mga alagad ng batas. Delikado ho pag ganito ang asal ho ng ating mga pulis. Mali ho tong ginawa niya. Kapag patuloy ho kami, nananawagan ho sa inyo. Baka kapitbahay niyo ho to, baka kaibigan niyo. Nag-aalangan ho ba kayo? Now we're putting it up at from 25 plus 10, now it's 35,000. Tip lang ho. Wala ho kayong gagawin. I-message lang ho kami.
bahala na ho kami magtrabaho. Kukumpirmahin ho natin. Uupo lang ho kayo. And you will be 35,000 richer in your pocket just for a simple tip. Hindi ho dapat laging reliant tayo sa tip. Gusto nating linisan ng komunidad. Kumbaga, icing on the cake lang yung tip. Mahalaga hong huwag nating hayaan. Maging masigasig tayo sa komunidad natin. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tagapagtanggol, tumatayo ho sa mga mahihirap, mahihina, at yung mga niyuyurakan, inaabuso, walang kalaban-laban. Kaya nga ho, may hashtag, ipabitag mo. Mga boss, hindi ho kami tumitigil dito sa ating Oplan Tugis. Tutukan ho natin itong dalawang tipster na to. Nakuha ho, nagbigay ho sila ng kanilang mga tips ho sa atin. At nakausap ng aming staff. Pagmasdan nyo ho, binago ho namin ang kanilang boses at pangalan para sa kanilang pagkakilanlan dahil kilala daw ho nila eh. Ito ho yung una, mas magandang mapakinggan natin. Narito ang kanyang binigay na impormasyon sa atin. Panoorin. Yung about din sa police na nanutok din ng rider, nakikilala ko siya. Postura ng katawan niya, yung tangkad niya, pati yung kilay, mata, pati po yung ano ng ilong niya, nose line ng ilong niya. Kasi po, nung napanood ko po yung video niyo po sa YouTube, siya po agad pumasok sa isip ko. Kung saan siya naka-duty is sa San Mateo Police Station. Pangalan niya is Patrolman Alex Puri. Nagkita lang kami sa okasyon sa bahay ng kaibigan namin. Ilang beses po kayo nagkita, sir? 2 hanggang 3 beses po kung tama po pagkakaalala ko. Hindi ko siya nakakausap na kahit nagkikita kami in person, hindi ko po siya nakakausap. Kasi parang iba yung tropahan namin, iba din yung tropahan nila. Kasi po, totally, halos silang magkakaibigan, pare-parehas na po ng motor. NMAX 155 po. Ang motor niya dati is Raider 150. Pangalawang tip madalas daw itong nakikita nila sa kanilang barangay. Pumapasok daw itong naka-uniforme ng pulis, samantalang babaeng angkas naman daw ito ay pumapasok sa Makati sa isang lending company. Pangalawang tip po ito, Panoorin. Yung napagtip po yung viral na pulis sa Makati, kabarangay kasi po namin siya. Talaga po, nakita ko po na siya yung pulis na po yun. So, unang-una po yung plaka at saka po yung DB box niya. Tapos yung pangalawa po yung helmet po nilang dalawa. Saka po yung nilapit ng mukha, siya po yun. Yung sa kapal ng kilay. Nag-viral po yun. Nung umuwi po yung pulis, nakita ko po na wala na yung plaka niya at saka yung DB box niya. Simula po nung na-viral yung nila, nakasibilya na po siya pag napasok. Saka nauwi po. Bali yung plate number niya, parang siya, logo ng pulis na eagle. Tapos po yung DB box niya na may lining na kulay green. At ang kulay po ng motor niya, kulay gray. Wala pong kapitbahay dito yan kasi mukha pong stricto. Hindi po sila marunong makisama. Yung nanasot ko siguro mga 5'7" yun. Tapos medyo moreno rin. Yung kilay niya makapal. Tapos yung itsura ng mukha niya medyo maliit. Ito ho, mga tipster na to, nagbigay ho sila ng mga kanilang nalalaman. Kaya siniseryoso ho namin ang kanilang mga binibigay. Isa, nakilala niya raw yung pulis. Ito yung pulis, pakita ho natin. Baka sakaling kilala niyo, Ito ho yung subject ho natin na makipagtulungan na ho kayo kung gusto niyo hong kumita ng 35,000 pesos. Kami ho'y nagsasabi ho na 35,000 pesos ang aming information Tingnan niyo ho ang mata. Yan ho, imposible. Yung kanyang helmet, teka muna, nagbago na raw Tingnan yung standard issue niya, baril. Ngayon, sa unang tipster, nakilala niya through common friend. Nakakasalamuhan niya raw kapag may okasyon sa lugar. Itong pangalawang tipster, yung huli, mas malapit ho kasi kabarangay niya yung pulis. Kaya ito ho yung aming gagawing surveillance. Simula raw ho mapanood sa bitag, hindi na raw ho nakikita yung motor nitong kumag na lespo na to. Ngayon, eto ho, marami pang impormasyon na hindi na ho namin ilalabas. Kung nanonood ka man putok sa buho kang sisiga-siga ka ngayon, lumilit ng mundong ginagalawan mo, kilala ka na ngayon.
gagana na yung aming surveillance and reconnaissance team at sigurado naman, di ka pwedeng pagtakpan kasi may pangalan na kami, pangalan mo. Ayaw muna namin talagang ilantad lahat, pati mukha mo doon sa mga ibang pictures. Sinisiguro lang ho namin na wala hong masusunog. Ganun pa man, kung sakaling kilala niyo ho to, itataas ho namin from 35,000, again, 40,000. May dalawa na ho tayo rito. Tatrabahuin ho namin. Ngayon, abangan niyo ho to, ano? Sino ho tong kolokoy na to na nag-viral? Kami ho'y tumatawag ho sa komunidad, makipagtulungan ho sa mga ganitong klaseng abusadong mga kung sino-sino, by hindi ho namin sasantuhin. Kaya para doon sa polis, pakita ho natin. Tingnan ko nga kung lilisik yung mata mo, sundutin ko yan pag ako nakaharap mo. Putok sa buko ka. Walang pulis-pulis sa akin. Maraming matitinong pulis. Inuulit ko ho, pinalaki ho kami sa kapiranggot na sweldo ng pulis. Philippine Constabulary yung aming yumaong ama, si Colonel Ramon S. Tulfo Sr. Yun ho, ang aming ama. Kaya hindi ho kami po pwedeng, kumbaga, buisit ho kami kasi nakikita ho namin kung paano kami pinalaki ng aming ama. Kaya ho kami mga astig dahil laking kampo ho kami. Iba ho kami, pag-disiplinado ho kami. Lahat ho kami nakatikim ho ng may disiplina sa aming ama. Kaya ganito rin ho kami kabagsik. Dahil alam ho namin kung ano yung tama't mali, lalo-lalo na galit ho kami sa mga siraulo. Kaya itong lespo na to, tingnan natin. Bukan mo akong bunutan pag hindi ko, ay nako. Nag-iisa pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. 25 ng Abril, alas 11 ng umaga kahapon, binisita na ng bitag ang Quezon City Police Director na si QCPD General Remos Medina. Misyon ang pakay ng bitag, kumpirmahin at makita face-to-face, eyeball-to-eyeball, pagkakinlanlan ng pulis na nag-viral sa Makati. Ayan ho, ang video. Kung saan nakuhanan ito'y parang akmang bubunot, hawak ng baril. Ito'y base sa investigasyon na nakuha namin, leading us doon dahil ho sa isang pulis na nagpapasalamat din kami, kabaro niya rin, si Sarge. Si Sarge ngayon will be 45,000 richer, crispy, 1,000 peso bill ang mapupunta, gawa nga ng kanyang nakumpirma natin. Kinumpirma naman ni General Medina na ang pulis na aming hinarap ay nasa viral video at kasalukuyan ito ay nasa floating status. Nag-aantay ng resulta ng investigasyon, kasong administratibo. Inaantay din nila yung sinasabing ay complainant, humihingi ng paumanhin. Alam niyo ba, maiksi lang ho video. Identify na ho, papakita na ho natin kung sino ho. Eto ho, 5 minutes, panoorin niyo ho. Good morning po. Colonel Ortega po. Deputy po ni General Medina. Our job is to make sure that we separate the good ones from those with a problem. We have high respect pagdating sa PNP. I mean, you know for a fact na magkakasama tayo. Any operations lahat, we always run to the police kundi NBI. If we don't have any more of these law enforcement, sino pa yung agent of the law and sino pa yung mga the law enforcers na madaling takbuhan, madaling lapitan, madaling responde, which is basically the basic. We have a case na where we were looking for somebody doon sa video na alam naman siguro, but it was through the information and a tipster na binigay din sa amin, ng police din. So it was good kasi sabi niya, ay ang intention lang naman namin sir is we cannot, na hindi ayaw namin mahanay doon sa mga may problema kasi kami matituno. So we have to separate the good and the bad. It was through him na na-identify na namin and natawagan namin yung subject. And when we call, nag-positive doon sa information na binigay sa amin ng police din. Although nag-set kami ng reward, he's not after the reward, he's only after na ito yung hinahanap ninyo. Pag hindi ko gagawin yung tamang gawin ko, kawawa naman yung iba. Sabi ka, ikaw ba si Corporal Lency? Hindi namin pinangalanan. Yes, sir. Nandiyan ka ba ngayon sa Kamkaringal? Which is, yes. Ikaw ba yung nasa floating status? Yes. Kasi all the information validated na nung police.
tatanong lang namin, was he really put on a status ng floating? Kasi mga early March, tumawag kami sa spokesperson ng PNP. Sabi, we will be looking after that. Sabi ko, mahihirapan to kung wala magbibigay ng information until we decided to keep looking for it. And then, sa isang pulis din nasabi, ito na sir. So, binigay na sa amin. Kaya, that's why we're here now. Unang-una, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much for coming over sa office namin. Parang reunion natin to, sir. Yes, sir. I've known Sir Ben Tulfo to be an ally ng pulis na pagbibisita. Yes. So unang-una, nagkaroon kami ng coordination sa Makati. Kasi nag-transpire ito sa Makati. So nakapag-usap kami ni Chief of Police, si Colonel Depositar. Nagkaroon kami ng process ng elimination para matumbok natin kung talagang siya yung tao na yun. Fortunately, natumbok natin pong tao na ang pangalan nga si Corporal Lency Managtab. Sinabi naman niya na siya nga yung tao na yun. Okay. So yun ang magandang development. At sinubject natin siya kagad ng investigation. Sa ngayon, nagkaroon siya ng order na restricted siya sa kampo. No, almost a month na siyang restricted. At undergoing siya ng summary hearing. We will be hard on those PNP personnel na nagbabiolate at hindi nagpapatupad ng tama. No? Kasi siyempre sa atin na nagsasakripisyo din na maging maayos ang pagsiservisyo, tama yun, mahiwalay natin yung gumagawa ng mali. Pero in part naman, pwede naman natin siyang tanungin kung gusto natin siyang makausap. Ngayon sa social media, iba ngayon pag nag-isip yung tao. So, dahil babagong panahon, babagay din tayo sa mga hakbang na gagawin natin sa teknolohiya. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon pa lang, hinihingi ko na ng dispensa yung biktima ng pulis natin kasi sa amin, hindi talaga kami nagtotolerate ng ganong klaseng pulis. Po si Corporal Managtab. Okay. May karapatan siya. Kayo nang bahala magsabi sa kanya because you're in uniform. As a media, I should be saying that. He may wish to talk, speak, or refuse to speak. Hindi kami pwedeng gipit sa kanya. Kasi nasa investigation na kayo. The mere fact na present na siya, mag-aantay na lang tayo ng outcome. So, para sa kanya, if he wish to say something, sa kanya, if he doesn't want to say anything, we can't force it. Yes, nasa iyo yan, Lency. Nasa sa'yo yan, ha? Hindi ka namin pinipilit, hindi ka namin you can say anything about sa ano na yun. It's on your own. Eh, Lency. Unang-una po, humingi po ako ng paumanhin doon sa rider. Kung ano po yung mga nasabi ko or kung ano man yung nagawa kong action doon, sana po mapatawad po ako ng rider. Yun lang po, sir. I hope siguro na rin para doon sa ibang mga sa organization, they know exactly that hindi nagbibiro ang PNP. That's all. Case closed na ho to, pero nag-aantay na lang ho na anong papataw ng karagdagang parusa dito ho sa kay Corporal Lency Tolyading Manantag. Maamong tupa ho pala pa siya. Ay hindi ho namin alam habang kami nandoon na sa tanggapan ho. Marami sila na doon. Ay sinalubong po kami ng pulis. Isa pala siya roon na sa gilid lang nagtatago, nanginginig. Dahil alam niya na ho na dumating na ang grupo ng Tigre. Anyway, ngayon, ako'y magsasabi sa inyo. Simple lang ho, ano? May mga matitinong pulis. Hiwalay ho natin yung tapat sa serbisyo, nasasaktan kapag sila'y nadadamay sa mga kataranduhan ng ilang mga bugok. Ngayon, tapos na ho yan, kasalukuyan, nandoon pa ho yung pulis na yon. Mapapatawan ho siya ng parusa, administratibo, hindi ho maganda para sa kanya sa mga susunod.